Salamat sa 145 million, Cora. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang ka rin. Uyam na Rico habang sinisiksik ang mga gamit sa maleta. Akala mo ba sapat na ang pagiging tapat? Masyado kang tanga. Nagtiis ako ng 10 taon sa tuyot mong sinapupunan. Dahil baog ka. Karapatan ko lang nakunin ang perang to para sa mag-ina ko. Buntis si Bella. At doon mapupunta ang jackpot mo. Sa tunay na pamilyang hindi mo kayang ibigay. Dinuraan ni Rico ang sahig bago humalakak. Salamat, asawa kong tanga. Maiwan ka na sa baog mong buhay. Bit-bit ang kabit, humarurot sila palayo. Pero sa loob ng sasakyan, biglang humagalpak ng tawa si Bella habang nakatitig sa kanyang cellphone. Success, Cora. Bulong ni Bella sa sarili habang tinitingnan ang pumasok na transfer mula sa bank account ni Cora. Ang huling bayad para sa pag-acting niya bilang kabit na wawasak sa sakim na asawa. Makalipas ang ilang oras, halos gumapang si Rico nang malamang, Hello mga kakwento! Welcome back sa ating channel. Kamusta ho kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 10:00 na. So, patulog na po dapat ang lahat. Pero, dahil andito po ako ngayon, hayaan niyo akong kwentuhan muna kayo bago tayo matulog. Ready na din ako, nakapantulog na. Almost ready na. Pero samahan niyo ako sa ating kwento ngayong gabi. Sa mga kakwento natin na patulog na, i-play niyo lang ako sa background ninyo or panoorin, okay na okay po yan. Sa mga kakwento naman natin na nagtatrabaho, i-play niyo lang din po ako sa background ninyo kasi magigising kayo sa nakakagigil na kwento natin ngayong araw. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo. Cora, pakiabot nga ng tubig. Utos ni Rico sa asawa. Hindi naman agad kumilos si Cora. Nakatitig lang siya sa maliit na papel na hawak niya. Nanginginig ang mga daliri. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang 6 na numero sa lotto ticket. Saka ang mga numerong nasa TV screen. 14, 22, 31, 36, 41, 48. Muli siyang tumingin sa ticket. Pareho. Humigpit ang hawak niya sa papel. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Cora! Mas malakas ang tawag ni Rico mula sa kwarto. Ano bang ginagawa mo riyan? Hindi pa rin siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa. Nanlalambot ang tuhod niya at muli niyang sinilip ang ticket. Saka ang TV. Baka mali lang. Baka iba ang draw. Baka mali ang basa niya. Pero hindi. Pareho pa rin. Nanalo siya. Hindi 1,000 Hindi milyon lang. 145 milyong piso. Napaatras siya at napaupo ulit. Diyos ko, mahinang bulong niya. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang tunog ng pintong mabilis na sumara. Maya-maya ay lumabas si Rico na hawak ang cellphone. Matalim ang tingin nito. Kanina pa kita tinatawag Inis ang boses nito. Ano bang meron? Tumingala si Cora, basang-basa ang mga mata niya. Rico, bakit ba? Inabot niya ang ticket. Nanalo ako. Kunot noon nitong lumapit. Anong nanalo? Sa loto. Saglit na natahimik si Rico. Kinuha nito ang ticket at mabilis na tiningnan. Pagkatapos ay lumingon sa TV. Bumalik ang tingin kay Cora tsaka ulit sa ticket. Nag-iba ang mukha nito. Kanina, matigas. Ngayon, parang biglang nabuhusan ng liwanag. Ano? Ano sabi mo? Nanalo ako? Jackpot? Ulit ni Cora. Magkano? 145 million pesos. Halos maagaw ni Rico ang remote sa mesa at tinaasan ng volume ng TV. Inulit ng announcer ang winning combination at prize amount.
Habang nagsasalita ang announcer, nakita ni Cora kung paanong bahagyang nakabuka ang bibig ng asawa niya. Parang hindi siya makapaniwala. Pero mas mabilis kesa sa pagkabigla ang sumunod. Ngumiti si Rico. Hindi yung simpleng ngiti. Iyong ngiting matagal niya nang hindi nakita rito. Buong-buo, mabilis, halatang may init. Oh, Diyos ko! Cora, nanalo tayo! Tayo. Napakagat si Cora sa labi niya. Hindi niya tinama. Tumayo si Rico at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Napapikit si Cora sa bigat ng yakap. 10 taon na silang kasal, pero hindi niya maalalang huling beses siyang niyakap ng ganito ng asawa niya. Hindi na niya maalala. Alam kong darating din talagang swerte sa atin. Masayang sabi ni Rico sa tenga niya. Alam ko talaga. Grabe, Cora, grabe. Niyakap siya nito ulit. Mas mahigpit pa. Tsaka hinalikan sa noo. Sunod ay sa pisngi. Parang biglang bumalik ang dating Rico. Pero sa dibdib ni Cora, hindi siya ang unang sumipa. Kundi, kaba. Dahil 5 minuto lang nakalipas, narinig niya ang asawa niyang abalang nagbubura ng messages sa cellphone sa loob ng kwarto. At hindi iyon ang unang beses. 10 taon na mag-asawa si Rico at Cora. Noong una ay masaya naman sila. Hindi man marangya ang buhay, sapat ito. Si Cora ang nag-aasikaso sa loob ng bahay at sa kaniyang asawa. Si Rico naman noon ay palangiti at palabiro. Laging nagpapasaya sa asawa, masarap kasama, at parang walang problema. Ang mahalaga sa kanya ay napapasaya niya si Cora, kahit sa maliit na bagay lamang. Noong unang taon, pareho silang excited na magkaanak. Palagi nilang pinag-uusapan kung kaninong magmamana ng itsura ang kanilang magiging anak. Kung sa mga mata ba ni Cora o sa ngiti ni Rico. Excited na excited silang maging magulang. Sabik sa bawat ideya ng pagbuo ng sariling pamilya. Pinaplano na nila ang mga simpleng bagay, mga pangalan, mga pangarap. At ang munting mundong bubuuin nila para sa kanilang baby. At sa bawat pag-uusap, iisa ang sigurado. Gagawin nila ang lahat para sa kanilang magiging anak. Pero taon ang lumipas, walang dumating. Kaya naisipan nilang magpatingin sa doktor. Sumailalim siya sa mga pagsusuri. Uminom ng mga gamot at nagdasal. Binilang niya ang kanyang mga fertile days at umasa buwan-buwan. Ngunit umiiyak siya sa tuwing daratnan siya ng regla. Unti-unting nagbago si Rico. Noong una, sweet pa itong magsasabi ng, okay lang yan, next time na lang ulit. Pagkaraan ng ilang taon nawala ang lambing sa mga salitang yon. Naging, huwag ka nang ma-stress. Pagkatapos, ayoko nang pag-usapan yan. At kalaunan, halos hindi na sila nag-uusap tungkol doon. Mas madalas nang umuwing gabi si Rico. Minsan sinabi niyang nag-overtime siya. Minsan naman, masyado raw hectic ang schedule sa trabaho. Sa simula, pinaniniwalaan niyo ni Cora. Wala naman siyang dahilan para magduda. Pero, habang tumatagal, may kung anong nag-iba. May mga gabing hindi na ito kumakain sa bahay. May mga tawag na hindi sinasagot. At may mga paliwanag na paulit-ulit na lamang. Kapag tinatanong niya si Cora ng diretso, iisa lamang ang sagot nito. Bakit? Wala ka bang tiwala? Pinagdududahan mo ba ako? Nung una'y inuunawa niya. Baka napapagod lang. Baka nasasaktan din. Baka nahihirapan ding tanggapin na wala pa silang anak. Pero habang tumatagal, may ibang bagay na siyang napapansin. Pagpasok ni Rico sa bahay, laging nakataob ang cellphone. Kapag may nagte-text, mabilis itong kukunin. Kapag maliligo, dala ang phone sa banyo. Kapag natutulog, nasa ilalim ng unan. May mga pagkakataon pang nagigising si Cora sa hating gabi at makikitang bukas ang ilaw sa sala. Paglabas niya, makikita niyang may kachat si Rico. Mabilis nitong isasara ang screen paglapit niya. Sinong kausap mo? Katrabaho lang. May tinatanong.
12 na. May problema ka ba? Naiiritang tanong ni Rico. Wala siyang nahuling malinaw. Walang lipstick sa polo. Walang resibo sa motel. Walang picture. Walang ebidensya. Pero may mga bulong. May isang kapitbahay na minsang nagsabi sa kanya, "Nakita ko si Rico sa may mall. May kasamang maputi. Mahaba buhok. Akala ko nga pinsan mo." May dati ring katrabaho si Cora na nagsumbong. "Ingat ka. May usap-usapan sa opisina na si Rico, madalas siyang maiugnay sa iba't ibang babae." Tuwing maririnig niya iyon, parang sinasaksak siya. Pero wala siyang maiharap na pruweba. At ayaw niyang gumawa ng eksena ng puro hinala lang. Kaya sinabi niya sa sarili na maghintay lang, magmasid at mag-ipon ng lakas. "Mag-celebrate tayo!" Sigaw ni Rico habang paikot-ikot sa sala. "Kailangan natin tong i-claim agad. Kailangan maayos ang documents. Baka kailangan ng abogado. Baka kailangan ng bank manager." Mabilis ang mga salita nito. Mabilis din ang galaw. Kanina lang parang wala pa itong pasensya sa kanya. Ngayon, halos hindi na siya pakawalan sa tabi nito. "Umupo ka muna," sabi ni Cora na pilit kalmado. Hindi pa nga ako makapaniwala hanggang ngayon. Lumapit naman si Rico at hinawakan na magkabilang balikat niya. "Ako rin. Pero ito na yun, Cora. Ito nang sagot sa lahat ng paghihirap natin." Muli niyang narinig ang salitang natin. Mabigat iyon sa pandinig niya. Tumangulang siya. Nagpunta si Rico sa kusina at siya mismo ang kumuha ng malamig na tubig para sa kanya. Kahit simpleng pag-abot ng baso, matagal na nitong hindi ginagawa. Madalas nga, siya pa ang inuutusan nito. "Oh, inom ka muna." Maingat ang boses nito ngayon. "Baka mahimatay ka dyan sa tuwa." Napangiti naman ng bahagya si Cora, pero kulang sa init. Uminom siya habang lihim na inoobserbahan ng asawa. Iba talaga. Ang mga mata nito, buhay na buhay. Hindi dahil masaya siya para kay Cora, kundi dahil may nakikita itong oportunidad. Kilala niya ang asawa niya. Kinagabihan, si Rico mismo ang nagluto ng paborito niyang buttered shrimp. Umorder pa ng cake at roasted chicken. Nagbukas sa mamahaling wine na matagal nang nakatago sa cabinet para raw sa special day. Special day. Napatingin si Cora sa lamesa. Naaalala niya ang birthday niya noong nakaraang taon. 2 perasong fried chicken lang ang iniuwi ni Rico. At gabing-gabi na itong dumating. Walang paghahanda. Walang kahit munting pag-aalala. Doon niya unang naramdaman na parang unti-unti na siyang nawawala sa isip ng asawa. Tila hindi na siya mahalaga rito. At sa simpleng gabing iyon, mas malinaw pa sa kahit anong salita ang ipinahiwatig ni Rico. Hindi na siya prioridad. Ngayon ay parang gusto nitong magmukhang huwarang asawa. "Deserve mo to," sabi ni Rico habang nilalagyan siya ng pagkain sa plato. "Ikaw ang mapalad sa atin." "Sa atin?" Mahinang ulit ni Cora. Natigilan si Rico pero isang segundo lang. "Oo naman, mag-asawa tayo." Doon siya tumingin ng diretso. Marami ng mga taon na nakaraan. Para hindi naman Bahagyang kumunot ang noo ni Rico. "Ano na naman ba yan?" "Wala. Cora, wag mong sirain tong gabi." Napayuko si Cora. Hindi dahil takot siya, kundi dahil ayaw pa niyang ibunyag na nag-iisip na siya. Mas gusto niyang manood. Hintayin kung gaanong kalayo ang kayang iarte ni Rico. At hindi siya nabigo. Pagkatapos kumain, lumapit ulit si Rico at yumakap sa likod niya habang naghuhugas siya ng kamay sa lababo. Idinampi pa nito ang baba sa balikat niya. "Alam mo," malambing nitong sabi ni Rico, "ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong saya." Napapikit si Cora. Noon pa man ito na ang kahinaan niya. Kapag lumalambing si Rico, kahit konti natutunaw siya. Dahil iyon ang pinanghawakan niya sa loob
ng maraming taon. Iyon ang maliit na pag-asa na baka bumalik pa sa dati ang asawa niya. Pero ngayong gabi, iba. Hindi na siya kasing dilema din lang. Talaga? Tanong niya. Oo, baka sign na rin to para magsimula ulit tayo. Ganun ba? Umikot si Rico para humarap sa kanya. Bakit parang ang lamig mo? Tumingin si Cora sa mga mata nito. Aha? Akala mo lang yan. Namiss ko lang ang pagiging malambing mo. Mahinang sabi ng babae. Saglit naman na natahimik si Rico. Pagkatapos ay muli siyang ngumiti. Pasensya ka na kung pakiramdam ko hindi na ako malambing. Siguro'y abala lang ako sa trabaho at dala na rin ang pagod. Sana maintindihan mo. Wika niya. Tumango naman si Cora. Pero sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Kung walang 145 million, hindi ganito si Rico. Makalipas ang 2 araw, mas lalong naging maalaga si Rico. Hinahatid siya hanggang gate kapag lalabas. Pinagtitimpla siya ng kape. Pinagluluto siya. Nag-aaya pang manood ng TV sa gabi. Minsan, mahuhuli niya pa itong nakatitig sa kanya. Tapos, biglang ngingiti. Kung ibang babae siguro, kikiligin. Pero si Cora, mas lalong nag-iingat. Dahil kasabay ng paglambing ni Rico, napansin din niyang mas naging alerto ito sa usapang pera. Bawal ipaalam agad sa mga kamag-anak. Sabi nito isang umaga habang nag-aalmusal sila. Baka utangan pa tayo. Sige, kung yan ang gusto mo. Sagot ni Cora. At dapat may joint account tayo para mas madali ang galaw. Napasulyap si Cora sa kanya. Bakit joint agad? Mag-asawa tayo, natural lang yon. Pwede namang personal account ko muna. Ako naman ang tumaya. Ilang segundo siyang tinitigan ni Rico. Ngumiti ulit. Pero halatang pinipigilan ang inis. Syempre, ikaw bahala. Sinasabi ko lang para mas organized. Tsaka, dapat may pambili rin tayo ng bagong sasakyan. At bahay. Siguro sa mas maayos na village. Mabilis ang plano. Parang matagal na nitong iniisip kung paanong gagastusin ng pera. Hindi ba lang siya tinanong ni Rico kung ano ang gusto niya para sa sarili niya. Ni minsan hindi nito nabanggit na subukan nilang magpagamot ulit. O magbakasyon man lang para makabawi. O tumulong sa nanay niyang may maintenance. Parang unti-unti nang nawala ang malasakit. Na tila ang lahat ay umiikot na lang sa kung ano ang gusto at kailangan ni Rico. At si Cora naman, naiwan sa gilid. Tahimik na naghihintay ng kahit konting pag-alala. Nang hapon ding yon, nagkulong si Rico sa kwarto. Bahagyang nakaawang ang pinto at dahan-dahang lumapit si Cora dahil magpapahinga rin sana ito. Pero bago pa siya tuluyang makapasok, narinig niya ang boses ni Rico. Mahina, pero malinaw. Konting tiis na lang, babe. Tumigil siya. Hindi po pwede. Siyempre kailangan maayos ko muna ang transfer. Parang may yelong binuhos sa likod niya. Hindi siya huminga. Malay mo, next week tapos na to. Oo, miss na rin kita. Namutla si Cora. May kausap nga. At hindi trabaho. May bahagi sa kanyang gustong sumugod. Sampalin ng asawa. Sigawan, basagin ang cellphone. Tanungin kung gaano nakatagal siyang niloloko. Pero mabilis siyang umatras bago pa siya makita. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi pa rin yan sapat na ebidensya kung tutuusin. Wala siyang recording. Wala siyang mukha ng kausap. Pero sapat na yon para may mabuo sa loob niya. Hindi na siya baliw. Hindi niya iniimbento. May tinatago si Rico. At konektado iyon sa pera. Pero may mas malakas na boses sa loob niya. Huwag ngayon. Kulang pa. Kailangan mong siguraduhin. Bumalik siya sa sala at hindi nagpapahalata. Huminga ng malalim. Pumikit. At doon tahimik na pumatak ang luha niya.
Hindi lang dahil may ibang babae, kundi dahil alam niyang tama ang hinala niya noon pa man. Habang siyang nagdarasal para mabigyan sila ng anak, baka may iba ng kama na inuuwian si Rico. Habang siyang nag-iipon para sa bahay nila, baka may iba nang binibigyan ito ng regalo. Habang siyang humihingi ng kahit konting lambing, baka may iba nang tumatanggap ng lahat ng yon. At ngayong may 145 million na siya, saka ito biglang bumalik sa pagiging mabuting asawa. Masakit. Sobrang masakit. Kinabukasan maagang lumabas si Rico. Sabi nito ay may aasikasuhin daw sa opisina. Bago ito umalis, hinalikan pa siya sa noo. "Love you," sabi nito. Tiningnan lang siya ni Cora. Pagkasara ng pinto ay agad siyang kumilos. Umupo siya sa dining table. Inilapag ang cellphone niya, nag-scroll sa contacts. Huminto sa isang pangalang matagal niya nang hindi tinatawagan. Si Bella. Isang beses pa lang niya itong nakausap ng personal. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Sa salon ng pinsan niya. Matalino ang babae. Makinis magsalita, marunong umarte. Noong panahong yon, biro pa lamang nilang napag-uusapan na pwede itong maging actress sa kahit na anong palabas dahil kaya nitong baguhin ang timpla ng mukha sa isang kisap. Huminga ng malalim si Cora. Pagkatapos, tinawagan niya. 2 ring, sumagot agad. "Hello? Bella, si Cora to." "Ate Cora? Napatawag ka?" Diretso siyang nagsalita. Wala nang paligoy-ligoy. "Kailangan ko ng tulong mo. Delikado. Masakit at marumi ang paraan pero babayaran kita ng maayos." Tahimik naman si Bella sa kabilang linya. Pagkatapos ay maingat itong nagtanong. "Tungkol saan?" "Sa asawa ko." Mahaba ang naging usapan nila. Walang sigaw, walang iyak. Direktang plano lang. Sinabi ni Cora ang lahat ng hinala niya. Ang biglang lambing ni Rico. Ang tawag nito sa gabing narinig niya ang salitang buntis. Ang ugali nitong halatang gustong maangkin ng pera. Tahimik na nakinig si Bella. Nang matapos si Cora, ito ang sinabi ng babae. "Gusto mong hulihin siyang lumalapit sa tukso? Hindi lang yan. Gusto kong agawin mo ang asawa ko mula sa kabit niya." Sagot ni Cora. "Gusto kong kusang loob niyang ilantad kung sino talaga siya." "Sigurado ka?" Pumikit si Cora. "Hindi lang sigurado. Siguradong sigurado. Kailangan ko nang maputol ang panluloko ni Rico. Pero kapag tinuloy natin to, wala nang atrasan ha?" Sabi ni Bella. "Matagal na ako naiwan sa ere." Malamig niyang sabi. "Panahon na para ako naman ang maglatag ng patibong." Tahimik ulit sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya na ang sagot na kailangan niya. "O sige, tutulungan kita." Mula noon, mas naging maingat si Cora. Sa harap ni Rico, siya ang mapagkumbabang asawa. Mahinahon, hindi nagtatanong, hindi naghihinala. Minsan pa nga sinasabayan niya ang lambing nito para lalong maging kampante. Kapag inaakbayan siya ni Rico, ngingiti siya. Kapag pinagtitimpla siya ng kape, iinom siya. Kapag sinabi nitong para sa future natin, tumatangulang siya. Ilang araw matapos manalo, habang nasa kusina siya taghihiwa ng mansanas, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text mula sa unknown number. Handa ng bitak. Napatigil si Cora. Kasunod nun ay isa pang mensahe. Kapag kumagat siya, hindi na siya makakatanggi sa sarili niyang kasakiman. "Join account na lang pala, para wala nang hassle. Mag-asawa naman kayo, ma'am." Mahinang ngumiti si Cora sa bank officer, pero si Rico ay mas mabilis na sumagot. "Oo, tama yan. Para isang asikaso lang." Nasa harap sila ng mahaba at makintab na mesa sa loob ng manager's office. Sarado ang pinto. Malamig ang aircon, amoy kape at papel ang loob ng silid.
Sa labas ng glass wall kita ang mga teller na abala sa mga kliyente. Nakapatong sa mesa ang mga dokumento, ID, forms, at ang kopya ng claim papers ng lotto prize. Pinagmasta ni Cora ang asawa niya. Mula pa kaninang umaga, hindi nawawala ang ngiti nito. Halos hindi mapakali sa upuan. Maya't maya ang tingin sa folder. Sa bank manager, sa ATM card na inahahanda pa lamang. Parang siyang nanalo. Ma'am Cora, may hinahong sabi ng bank manager. For security, pwede nating iset na both of you have access. Pero may options din kayo sa control settings. Gusto niyo bang ipaliwanag ko lahat? Oo, paliwanag niyo po. Sagot ni Cora. Napansin niya ang bahagyang pagsimangot ni Rico. Mabilis lang naman pero nakita niya. Ipinaliwanag ng manager ang options. Online access, withdrawal limits, transfer permissions, notification settings. Tahimik na nakikinig si Cora. Si Rico naman ay panay lang ang tango. Pero ang mata nito, laging bumabagsak sa pwesto kung saan ilalagay ang ATM card. Nang ilapag ng officer ang 2 temporary card envelope sa mesa, sandaling humigpit ang panga ni Rico. Nandito po ang ATM cards ninyo, sabi ng officer. Kayo po ang magsiset ng pin later? Ako nang bahala kay Cora, sabi agad ni Rico. Minsan kasi nalilito ako sa ganyan. Mabagal namang lumingon si Cora sa kanya. Hindi naman ako nalilito. Kalmado niyang sabi. Natigilan si Rico. Ang ibig kong sabihin, tutulungan kita. Gumiti ang bank manager. Halatang sanay na sa mag-asawang may sariling tensyon. Pwede naman pong sabay. Mas mabuti hong alam ng bawat account holder ang sariling details. Tumango si Cora. Tama po. Kinuha niya ang isang envelope. Kinuha ni Rico ang isa pa. At doon niya nakita. Hindi nagsasalita si Rico pero halata sa mata nito ang gutom sa pera. Hindi iyon saya lang. Hindi iyon pasasalamat. Hindi excitement ng asawa para sa kinabukasan nilang dalawa. Iyon ang tingin ng taong nakahawak na sa bagay na matagal niyang gustong maangkin. Sir, kailangan niyo rin pong permahan dito, sabi ng manager. Napakurap si Rico at agad inayos ang muka. Yes, of course. Nang matapos ay tumayo si Rico at agad nang inabot ang maliit na paper bag na may lamang bank kit. Ako nang may hawak nito, sabi nito. Hinayaan siya ni Cora. Paglabas nila ng bangko, mas mainit sa labas. Malakas ang sikat ng araw. Amoy usok ng sasakyan. Sa parking area, lumapit agad si Rico sa kanya at marahang hinawakan ang likod niya. See? Malambing nito ang sabi. Mas okay talaga kapag magkasama tayo sa ganito. Tumingin si Cora sa kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Oo. Hindi ka ba masaya? Masaya. Bakit parang hindi? Pagod lang. Sumandal si Rico sa kotse at ngumiti. Magiging okay na ang lahat, Cora. Simula pa lang to. Tumango siya pero sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Simula pa lang talaga. Pero, hindi na inaakala mo. Pagdating nila sa bahay, si Rico mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Inuna pa nitong ilagay sa ibabaw ng mesa ang bank envelope bago hinubad ang sapatos. Magluluto ako ng masarap mamaya, sabi nito. Celebrate ulit tayo? Hindi na kailangan. Kailangan yan, tsaka minsan lang naman to, sabi nito sabay tawa pa. Bandang gabi, kunwari nasa kwarto si Cora at naghahanda ng damit. Pero nang marinig niyang bumukas ang back door, dahan-dahan siyang lumapit sa hallway. Nasa likod bahay si Rico. Mahinang boses nito, halos pabulong. Hawak ko na. Napatigil si Cora. Nakasilip lang siya sa bahagyang bukas sa bintana. Kita niya ang likod ni Rico. Nakasandal ito sa pader malapit sa sampayan.
Hawak ang cellphone sa isang kamay at ang ATM envelope naman sa kabila. Hawak ko ng pera. Bulong nito. Halatang pinipigilan ng tuwa. Oo, joint account. Hindi na to mahirap galawin. Nanlamig ang daliri ni Cora. Sa kabilang linya may nagsalita. Hindi niya marinig ng buo. Pero sapat na ang sagot ni Rico. Konting panahon na lang, Bella. Relax ka lang. Bella. Mariin na napakapit si Cora sa frame ng bintana. Sinabi ko na sa'yo, aayusin ko. Napatingin si Rico sa paligid bago muling bumulong. Basta, wag ka munang kulit ng kulit. Basta tandaan mo, hawak ko na ang pera. Huminga ng malalim si Cora. Pero, mabigat ang dibdib niya. Hindi na hinala, hindi na kutob. Narinig niya na mismo. Hindi agad siya umatras. Pinilit niyang makinig pa. Hindi pa ngayon, sabi ni Rico. Kailangan maingat. Tanga si Cora minsan, pero hindi pwedeng biglain. Parang may kumalabog sa loob ni Cora. Tanga. Ilang taon niya yung tiniis. Ang pagmamaliit, ang paglamig, ang paninisi sa kanya dahil wala silang anak. Pero ngayong naririnig niyang sinasabi ni Rico na para siyang sagabal, may ibang klase ng sakit ang tumama sa kanya. Bumalik siya sa kwarto bago pa siya makita. Umupo siya sa gilid ng kama. Nakatitig sa aparador. Naririnig niya ang tibok ng puso niya sa tenga niya. Maya-maya, pumasok si Rico na parang walang nangyari. Anong gusto mo sa dinner? Masiglang tanong nito. Tumingala naman si Cora. Kahit na ano. Lumapit si Rico at tinalikan siya sa ulo. Bakit parang napakalalim yata ng iniisip mo? Wala, masakit lang ulo ko. Ako nang bahala sa lahat. Napapikit siya sandali. Oo, bahala ka. Para mas makampante ka. 2 araw matapos yon, sinabi ni Cora na may pupuntahan siyang spa kasama ang pinsan niya. Tagal mo na rin hindi nagre-relax sabi ni Rico habang nagkakape. Good, deserve mo yan. Mga tanghali na ako makakabalik? No problem. Ngumiti pa ito. Hindi nito alam na sa bangko siya pupunta. Maaga siyang umalis. Naka-beige blouse siya at simpleng slacks. Walang alahas maliban sa wedding ring. Tahimik ang biyahe, pero gising na gising ang isip niya. Pagpasok niya sa bangko, mas kalmado siya kesa inaasahan niya. Ibang officer ang sumalubong sa kanya, pero kilala pa rin siya agad. Dinala siya ulit sa isang private desk. Ilang minuto lang, dumating ang bank manager. Ma'am Cora, good morning. May kailangan po ba kayong ipa-update? Meron po, diretso niyang sabi. Gusto kong baguhin ang access settings ng account. Nag-angat ng tingin ang manager. Can you clarify, ma'am? I want the account to remain active. But I want all online transfer permissions and withdrawal privileges under my sole authorization. Huminto siya sandali. At gusto ko pong ma-disable ang access ng husband ko without sending any alert to him today. Nagkatinginan ng manager at officer. Maingat ang manager nang sumagot. Pwede po yan. Pero kailangan po naming i-document na initiated by primary fund owner. Tumango si Cora. Ako ang primary fund owner. At gusto ko rin palitan ng mobile number, email notifications, at temporary freeze ang card access niya until further written instruction from me. Tahimik ang manager sa isang segundo. Pagkatapos ay tumango. Understood po. Isa-isang inilatag sa harap niya ang forms. Ito ang unang malinaw niyang hakbang laban sa sarili niyang asawa. May concern po ba sa safety, ma'am? Maingat na tanong ng manager. Hindi agad sumagot si Cora. Pagkatapos, tumingin siya rito ng diretso. Yes. Maikli lang pero sapat na.
lalong naging maingat ang manager. We'll prioritize confidentiality po. Nang matapos ang lahat, inaabot sa kanya ang bago niyang card packet at printed confirmation ng updates. Inilagay niya iyon sa bag niya at tumayo. Sa paglabas niya ng bangko, mainit ang hangin. Huminto siya saglit sa tabi ng pinto ng bangko. Pinisil niya ang strap ng bag niya. 2 araw pa lang lumipas mula nang ideposito ang pera. 2 araw pa lang. Pero malinaw na sa kanya kung gaano kabilis nagbago si Rico nang maramdaman nitong mayaman na sa harap niya. Huminga siya ng malalim. Sa bahay, akala ni Rico hawak na ito ang susi ng bago niyang buhay. Ang hindi nito alam, kakalabas lang ni Cora sa bangko, bitbit ang isang lihim na magpapabagsak sa buong plano niya. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, hindi na si Cora ang naghahabol. Siya na ngayon ang may kontrol. Isang gabi, inimbitahan ni Rico ang kanyang ina na maghapunan sa kanilang bahay. Cora, nanalo ka nga raw ng 145 million pero hanggang ngayon, wala ka pa rin maibigay na apo sa akin? Hindi pa man tuluyang nakakapasok sa dining area si Aling Tentay, iyon na agad ang bungad niya. Nakatayo si Cora sa may mesa. Hawak ang pitsil ng tubig. Amoy adobo at bagong saing ang buong kusina. Mainit pa ang sabaw sa maliit na kaserola sa gitna. Nakaset na ang 4 na plato kahit 3 lang naman silang kakain. Ugali niya na iyong maganda ng extra. Pero sa tono pa lang ng biyanan niya, alam niya nang hindi tahimik ang gabing iyon. Ma, kadarating mo pa lang, sabat ni Rico. Pero may halong tawa pa ang boses nito. Umupo ka muna. Ano? Totoo lang naman ang sinasabi ko ah. Umupo si Aling Tentay at marahang inilapag ang bag sa katabing upuan. Huwag kayong magdamdam, hindi ako nagsisinungaling. Pinilit ni Corang manipis ng ngiti. Kain na po tayo, Nay. Talaga naman, baka sa dami ng pera ninyo, may matino na kayong maihain. Nagpatuloy si Cora sa pagsasalin ng kanin. Tahimik lang siya. Sanay na siya kay Aling Tentay. Matabil ang dila. Mabilis mang-insulto. At halatang noon pa man ay hindi siya gusto para sa anak nito. Sa bawat family gathering, laging may patama. Minsan tungkol sa bahay nila, minsan naman tungkol sa sweldo niya noon. Ngunit sa lahat ng yon, ang pinakamasakit ay ang patuloy nitong sinabi na kawalan niya ng anak. Habang kumakain sila, si Rico ang masigla. Siya ang nagkwento kung paano sila nagpunta sa bangko. Gaanong kaayos ang manager. Gaanong kalaki ang hawak nilang pera ngayon. Hindi naman ito binanggit ang eksaktong detalye ng account, pero kitang-kita ni Cora ang tuwang hindi maitatago sa mukha ng asawa. Si Aling Tentay naman, bawat subo ay may kasamang tingin kay Cora. Anong plano niyo sa pera? Tanong nito habang sinusubo ang kanin. Mag-iingat muna kami, sagot ni Rico. Ayaw naming madiliit. Mabuti yan. Uminom ng tubig ang matanda at saka umismin. Kasi kung tutuusin, kahit pa 145 million yan, kulang pa rin yan kung walang magmamana. Napatigal si Cora sa pagsandok ng sabaw. Hindi agad nagsalita si Rico. Ma, babala nito pero mahina lang. Ano? Hindi ba totoo? Dire-diretsong sabi ni Aling Tentay. Anong silbi ng mansyon? Kotse at bangko kung walang anak. Kanino mapupunta yan pag tumanda kayo? Sa aso? Mahigpit na humawak si Cora sa sandok. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang itanong kung kailan siya ituturing ng kanyang biyanan bilang isang taong may halaga rin. Ngunit pinili na lamang niyang huminga at manahimik. Hindi naman po lahat nasusukat sa pagkakaroon ng anak. At hindi pa naman po huli ang lahat. Kalmadong wika niya. Talaga? Tinaasan siya ng kilay ni Aling Tentay. Madaling sabihin yan kapag ikaw may diferensya. Napatitig si Cora sa kanya. Maging ang hangin sa dining area
parang biglang bumigat. Ma, tama na nga, sabi ni Rico, pero hindi galit. Para lang yung formal na pagsaway. Bakit ba ako tatahimik? Balik ng matanda. 10 taon na, Rico. 10 taon. Hanggang ngayon wala pa rin? Aba kung ako sa'yo, matagal na ako nag-isip-isip. Parang sinadya nitong idein ang bawat salita habang nakatingin kay Cora. Naramdaman naman ni Cora ang biglang init sa mata niya, pero pinigil niya. Pasensya na po kung hindi ko naibigay ang gusto ninyo. Mahina ngunit diretso niyang sabi. Hindi ko gusto lang yan. Malamig na sagot ni Aling Tentay. Karapatan ng anak ko yan. Doon na napatingin si Cora kay Rico. Hinintay niyang magsalita ito. Hinintay niyang ipagtanggol siya. Hinintay niyang sabihin sa ina nito na sapat na siya. Na hindi siya basura dahil hindi siya nagkaanak. Na hindi siya dapat ratuhin ng ganon sa sarili niyang bahay. Pero ang ginawa lang ni Rico ay yumuko at kinuha ang baso niya. Tahimik, walang laban, walang pagtatanggol. May kung anong naputol sa loob ni Cora sa mismong sandaling yon. Tinapos niya ang pagkain niya ng halos hindi nalalasahan ng ulam. Pagkatapos ng hapunan, si Cora ang nagligpit ng mesa. Naririnig niya mula sa sala ang mababang usapan ni Rico at Aling Tentay. Hindi niya pinansin. Nilagay niya ang mga plato sa lababo. Hinugasan ng mga baso, tsaka pinunasan ng kamay. Pagdaan niya sa may bintana ng kusina, nakita niyang wala na sa salang mag-ina. Sumilip siya sa likod bahay. Nasa garden sila. Maliit lang ang garden nila. Madilim ang paligid. Pero kita niya ang hulma ng dalawa. Nakatayo si Aling Tentay habang si Rico naman ay nakasandal sa poste. Hindi sana siya makikinig, pero narinig niya ang pangalan niya. Kaya nanatili siya sa likod ng manipis na kortina. Tahimik, halos hindi humihinga. Di mo pa rin ba iiwanan? Matalim na tanong ni Aling Tentay. Ano pa bang hinihintay mo? Ma, hinaan mong boses mo, sagot ni Rico. Baka marinig ka niya. Ano naman? Mabilis na sabi ng matanda. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, sayang ang buhay mo riyan. Baog na nga, hindi pa marunong magpasaya ng lalaki. Napapikit si Cora. Di ganun kasimple, sabi ni Rico. Simple na simple. Umusad si Aling Tentay palapit sa anak. Kung totoo ang sinasabi mong mahal mo yang si Bella. Bella ba yun? Ang dami mo kasing babae. Hindi ko na malaman kung anong pangalan. Di doon ka na. Buntisin mo. Yan ang tunay na pagkakataon mo. Nanigas ang likod ni Cora. Gusto ni Aling Tentay na bubuntis ang kabit ng anak. Sumikip ang dibdib ni Cora. Paanong nakakaya ng matanda na konsintihin ang anak? Gusto niyang sumigaw sa galit. Gusto niyang sabihin na wala na silang konsensya. Hindi pa pwedeng padalos-dalos, sagot ni Rico. Kailangan maayos mo na lahat. Anong lahat? Pera. Diretsahan ang salitang yon. Walang hiya, walang guilt. Kapag nakuha ko na ng maayos ang kontrol, saka ako aalis. Di mas bilisan mo, sabi ni Aling Tentay. At kapag nabuntis na, itanan mo agad. Gamitin mo ang pera ni Cora. Aba, kabayaran na lang yon sa 10 taon na inaksaya niya sa'yo. Napakapit si Cora sa kortina. Pakiramdam niya may bumubulong sa tenga niya. Nasumugod na siya. Ilantad silang dalawa. Ipamukha sa kanilang naririnig niya ang bawat salita. Pero, nananatili siyang nakatayo. Tahimik. Masama ang pakiramdam niya pero mas malinaw na ngayon ang inisip niya. Narinig niyang tumawa ng mahina si Rico. Nag-iingat lang ako, ma. Huwag ka masyadong sabik. Sabik ako dahil ayoko mapunta sa walang pagkakataon mo. Isipin mo, 145 million? Kahit hatiin pa yan, panalo ka pa rin. Pero syempre mas maganda kung makuha mo ng buo. Tahimik sandali si Rico.
Pagkatapos ay bumulong ito. Kaya ko yan, ma. Narinig ni Cora ang maikling sagot na yon at doon niya tuluyang tinanggap ang lahat. Hindi siya pinagdududahan lang. Hindi siya minamaliit lang. Pinaplano na siyang ubusan. Emosyon, dangal, at pera. Magkasabwat pa ang mag-ina. At kung wala siyang gagawin, malamang kahit ang bahay na tinitirhan niya ngayon, iiwanan na lang siya roon na parang gamit na lang na walang halaga. Nang pumasok muli ang dalawa sa loob, nakatayo si Cora sa tapat ng stove. Kunwaring inaayos ang takip ng kaserola. Cora, sabi ni Aling Tentay, uwi na ako ha? Salamat sa hapunan. Ngumiti si Cora. Sige po, Nay. Ingat po. Tinitigan siya ng matanda ng ilang segundo. Parang sinusukat kung may narinig ba siya. Pero maayos ang mukha ni Cora. Kalma, tahimik, at iyon ang mas kinakatakot ng mga taong sanay siyang nakayuko. Pagkaalis ni Aling Tentay, nagtungo si Rico sa banyo. Narinig ni Cora ang lagaslas ng shower at dumiretso sa kwarto at sinarang pinto. Lumapit siya sa salamin. Maliwanag ang ilaw sa ibabaw ng dresser. Kita niya ang sarili niya. Maputla, tuyo ang labi, at pulang-pula ang gilid ng mga mata. Hawak niya ang cellphone niya. Sa screen, bukas ang isang message thread. Bella. Huminga siya ng mabagal. Muli niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Ito ba ang babaeng ilang taon nang nanahimik? Ito ba ang babaeng paulit-ulit pinagmumukhang kulang? Iyong babaeng hinintay na mahalin ulit ang sariling asawa kahit unti-unti na pala siyang ibinabaon nito? Dahan-dahan siyang umupo sa harap ng dresser at binuksan ang maliit na drawer. Nasa loob ang isang puting envelope. Makapal. Maayos ang pagkakatupi ng mga bill sa loob. 500,000 pesos, final payment. Hindi iyon maliit na halaga. Hindi biro. Pero, mas mura iyon kesa sa habang buhay na panlulokong babayaran niya kung hahayaan pa niyang mauna si Rico. Kinuha niyang envelope at inilapag sa mesa sa tabi ng cellphone. Pagkatapos ay nag-type siya. Tomorrow, final, 500,000. Tuloy ang usapan natin. Handa ka na ba? Mabilis ang reply. Handa na. Malapit na siyang kumagat ng buo. Nakatitig si Cora sa screen. Hindi totoong kabit si Bella sa paraang iniisip ni Rico. Siya ang bitag. Ang babaeng inupahan ni Cora para lapitan ng lalaking matagal nang lumalayo sa kanya. At ngayon, matapos marinig mismo ang plano ng mag-ina, alam niya ng tama ang ginawa niya. Malamig ang mga mata niyang tumingin sa salamin. Wala nang pakiusap doon. Wala nang takot. Wala na ring pagnanais na iligtas ang kasal nila. Hinawakan niya ang envelope, siya kamarahang tumayo. Sa labas ng pinto, narinig niya ang yapak ni Rico pabalik sa kwarto. Kasabay ng amoy ng sabon mula sa bagong ligo nitong katawan. At habang nilalagay ni Cora ang envelope sa bag niya, isang malinaw na desisyon ang tumibok sa dibdib niya. Kung gusto nilang gamitin ang pera niya para buuin ang pamilyang pinapangarap nila, sisiguraduhin niyang kapalit noon ang pagbagsak nilang lahat. Relax ka lang, Rico. Hindi naman kita kakainin. Mahinang natawa si Rico habang nakasandal sa bar stool. Nasa harap niya si Bella, naka-red dress na hanggang tuhod, buhok na bagsak sa balikat, at lipstick na sapat lang para mapatingin ng kahit sinong lalaki. Sa maliit na bar sa Makati ay amoy alak, yosi at pabango ng mga babaeng bagong retouch ang hangin. Mahina ang tugtog, pero sapat para matakpan ang mga usapan sa bawat mesa. Si Bella ang unang tumiwas ang tingin, tsaka inikot ang baso ng cocktail sa daliri niya. Parang tahimik mo yata ngayon. Kanina sa text ang tapang mo. Ngumiti si Rico. Iyon ang ngiting matagal nang hindi nakita ni Cora sa bahay. Magaan, sabik,
at may bahid ng yabang. Nag-iingat lang, sagot nito. Hindi tayo pwedeng basta-basta makita. Baka may makakilala. Mula sa pwesto niya sa dulo ng bar, kita ni Cora ang lahat. Nakasimpleng polo shot sa lamin. Nasa sulok siya, malapit sa divider na gawa sa kahoy at halaman. Sa harap niya ay isang baso ng iced tea na halos hindi niya ginagalaw. Hindi siya pwedeng magpakita. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang buwan na mula nang simulan niya ito. Isang buwan na mula nang kausapin niya si Bella, ang babaeng pumayag maging paen sa bitag. Hindi man sila ganoong ka-close pero nagkakaintindihan sila. Noong una, malinaw ang usapan. Lalapitan ni Bella si Rico, lalandiin, papasunurin, at hihilahin palabas ang tunay nitong ugali. Kapag tuluyan ng kumagat, sa kanila ito tatapusin. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakikita kung gaanong kabilis mahulog si Rico sa tukso. Kapag pera, babae, at pangakong bagong buhay ang kaharap. Hindi ka ba natatakot sa asawa mo? Tanong ni Bella na kunwari inosente. Umikot ang eye sa baso ni Rico habang iniinom niya ang whiskey. Hindi niya alam ang kalahati ang kaya kong gawin. Talaga? Tahimik lang yan. Mabait. Masunurin. Ngumisi si Rico. At ngayon, mas kampante pa dahil feeling niya, mahal na mahal ko siya ulit. Naramdaman ni Cora ang pag-init ng batok niya. Narinig niya iyon. Diretso, walang hiya. Pero, hindi siya umiyak. Hindi na. Sa halip lalong tumalim ang mga mata niya habang pinapanood ang asawa niyang tinatawanan ng kabutihan niya sa harap ng ibang babae. Tumayo si Bella. Excuse me, CR lang ako. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang tumayo rin si Cora at dumaan sa gilid. Parang isa lang siyang customer na magre-retouch. Sa loob ng CR, mas malamig. Nakaharap si Bella sa salamin. Inaayos ang buhok niya nang pumasok si Cora sa huling cubicle. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas siya at tumabi rito. Hindi sila nagkatinginan agad. Binuksan ni Cora ang bag niya at kinuha ang isang maliit na cream envelope. Half now, mahinang sabi niya. 250,000 pesos. The other half, kapag umabot siya sa puntong kusang aalis. Kinuha ni Bella ang sobre ng hindi halata. Mas mabilis siyang kumakagat kesa sa akala ko. Wika pa ni Bella na may mahinang ngiti. Hindi siya mahirap hulihin. Malamig na sagot naman ni Cora. Matagal lang ako naging tanga. Saglit na tumingin si Bella sa kanya sa salamin. Hindi ka tanga. Nagmahal ka lang sa maling lalaki. Huminga ng malalim si Cora. Anong latest? 2 beses niya na akong pinilit halikan sa kotse. Sandali itong tumigil. At alang beses niya nang binanggit ang pera. Lagi niyang sinasabing, sandali na lang, malaya na raw siya. Mahigpit na sinara ni Cora ang bag niya. Good, sabi niya. Ituloy mo lang. Sigurado ka pa rin ba? Oo naman. Tumango si Cora. Kapag nalaman niyang planado to, baka anong gawin niya? Huwag ka mag-aalala, hindi niya malalaman. Basta mag-iingat ka lang sa mga galaw mo. Iyon lang, walang drama. At lumabas si Bella. Saka si Cora pagkalipas ng 1 minuto. Pagbalik ni Cora sa pwesto niya, nakita niyang nakalapit ng husto si Rico kay Bella. Halos magkadikit ang balikat nila. Nakatagilid ang mukha ng asawa niya, nakangiti na para bang binata ulit. Parang hindi kasal. Parang walang babaeng naghihintay sa bahay. Hindi nagtagal, nakita niyang hinawakan ni Rico ang kamay ni Bella sa ilalim ng mesa. At hindi iyon tinabig ni Bella. Napailing si Cora ng bahagya. Out of town tayo this weekend, Cora. Just us. Walang istorbo. Bahagyang tumigil si Cora sa paglalagay ng lipstick.
Nasa harap siya ng salamin. Simpleng red dress. Maayos ang buhok, walang labis. Pero sapat para sa gabing iyon. Talaga? Tanong niya na kalmado. Oo. Nasa likod niya si Rico at nakatayo. Naka-white polo. Deserve natin to. Celebrate ulit. Fresh start. Fresh start. Isang buwan nang lumipas mula na magsimula ang plano. Sa mga nagdaang linggo, lalo pang naging perpektong asawa si Rico. Hatid sundo siya. May sweet messages. Surprise food. Halos araw-araw ay may yakap. Pero sa gabi, alam ni Cora kung saan napupunta ang totoo nitong atensyon. Kay Bella. Anong plano mo doon? Tanong ni Cora habang inaayos ang hikaw. Relax lang. Beach siguro? Nagpahinga tayo. Ngumiti si Rico sa salamin. At gusto ko sana makabawi sa'yo. Hindi naman sumagot si Cora. Nasa rooftop restaurant sila ng gabing yon. Malamig ang hangin, amoy steak at wine. Sa paligid ay may ilang couples na nag-uusap. Mahina ang ilaw. Sapat lang para makita ang mukha ng kausap. Tahimik si Cora habang nakaupo sa harap ni Rico. Nakalapag ang kamay niya sa mesa. Nakamasid lang siya. Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Tanong ni Rico habang hinihiwa ang steak. Wala. Sigurado ka? Tanong ni Rico. Tumango siya. Pagod lang. Ngumiti si Rico. Relax ka lang. Akong bahala sa lahat ngayon. Iyon na naman. Akong bahala. Dati, iyon ang gusto niyang marinig. Ngayon, alam niya na kung anong ibig sabihin noon. Ako ang kukuha, ako ang gagamit, ako ang aalis. May ibibigay ako sa'yo. Biglang sabi ni Cora. Napatingin si Rico. Ano yan? Kinuha ni Cora ang maliit na kahon mula sa bag niya. Black, simple. Inilagay niya yan sa gitna ng mesa. Pinuksan ni Rico. Sa loob ay isang bagong wallet. Leather, malinis, amoy bago. Wow! Ang ganda! Kailangan mo yan, sabi ni Cora. Kinuha ni Rico ang wallet at binuksan. Nandoon ang dalawang card. Isang gold ATM, isang black na credit card. Sandaling nanahimik si Rico. Nakatitig lang siya sa loob. Cora, mahina nitong sabi. Ano to? Gift ko sa'yo. Ngumiti si Cora. Kinuha ni Rico ang gold ATM card. Gold? Special account yan. Mas mataas ang limit. Napalunok si Rico. Tsaka yan, tinuro niya ang black card. Credit card na walang limit. Kahit magkano, pwede mong iswipe. Halos hindi makapagsalita si Rico. Unlimited? Tanong nito. Almost. Basta para pa rin sa atin. Sagot ni Cora. Ilang segundo siyang tinitigan ni Rico. Pagkatapos ay tumawa ito ng mahina at tumayo para lapitan siya. Yumuko at hinalikan siya sa noo. Ah, grabe ka, Cora. Sabi nito. Hindi ko inaasahan to. Alam ko naman kasi na ikaw ang nag-aasikaso ng mga bagay ngayon. Sagot niya. At may tiwala ako sa'yo. Tiwala. Salitang matagal nang ginamit ni Rico laban sa kanya. Ngayon, siya ang gumagamit nito. Mas lalong lumiwanag ang mata ni Rico. Hindi kita bibiguin. Sa ilalim ng mesa, marahang napahigpit ang kamay ni Cora. Sigurado ako. Kinabukasan ay nasa mall sila. Malaki ang lugar. Malamig ang aircon. Amoy popcorn at bagong bukas na damit mula sa mga tindahan. Naglalakad sila sa corridor habang hawak ni Rico ang wallet. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa loob. Try ko lang ha, sabi nito. Ano? Mag-withdraw? Napatingin si Cora sa ATM booth na ilang hakbang lang ang layo. Doon siya pumasok. Sumunod si Rico. Sa loob, tahimik.
Isa lang ang machine. May ilaw ng screen. Ipinasok ni Rico ang gold ATM card. Nakatayo si Cora sa likod niya. Pinanood niya ang bawat galaw. Pin, processing, saglit na tumigil ang makina. At doon niya nakita. May konting pagdududa sa mukha ni Rico. Ang tagal bulong nito. Lumapit naman si Cora. Ay, oo nga pala. Bakit? Maintenance ngayon. Napalingon si Rico. Ha? Sinabi sa akin ng bank manager kahapon. Kalmadong sagot niya. May system update pa daw sila. Lahat ng high-value accounts naka-hold temporarily. Napatitig si Rico sa screen. May lumabas sa message. Transaction unavailable. Please try again later. Damn it. Bulong nito. Normal lang yan. Dagdag ni Cora. Bukas or next week okay na yan. Tahimik si Rico. Kinuha niya ang card. Pero sa mata niya, may ibang bagay. Hindi na puro excitement. May konting kaba. At doon ay bahagyang napangiti si Cora. Kinagabihan naghahanda si Cora sa kwarto. Black dress, simple, shoulder bag. Nasa sala si Rico at busy sa phone. Minsan napapangiti, minsan seryoso. Hindi na kailangang hulaan ni Cora kung sino ang kausap nito. May lakad ka? Tanong ni Rico nang makita siyang lumabas. Oo. Party ng kaibigan ko. Anong oras ka uuwi? Late na siguro? Tumango si Rico. Okay, ingat ka. Alam mo na yan. Lumapit si Rico at hinalikan siya sa pisngi. Hindi siya umiwas. Pero hindi rin siya gumante. Paglabas niya ng bahay, malamig ang hangin. Tahimik ang street, ilang poste lang ang may ilaw. Pumasok siya sa kotse. Hindi siya agad umalis. Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang app. CCTV, ilang camera angles, gate, driveway, sala, backyard, naka-on lahat. Ilang minuto siyang naghintay. Pagkatapos ay umalis siya. Hindi sa party, kundi sa isang cafe ilang kanto lang ang layo. Umupo siya sa sulok. Umorder ng iced coffee. Hindi niya iyon ginalaw. Nakatitig lang siya sa phone. Lumipas ang 10 minuto, 15, 20. At doon may pumasok sa frame ng gate camera. Isang babae. Long hair, fitted dress. Confident ang lakad. Si Bella. Huminto ito sandali sa gate at saka pumasok. Binuksan ang pinto. Walang pag-aalinlangan. Diretso sa loob. Napahigpit ang hawak ni Cora sa cellphone. Hindi siya kumurap. Sa susunod na camera nakita niyang lumabas si Rico mula sa sala. Parang matagal nang naghihintay. Lumapit agad ito kay Bella. At sa mismong harap ng pinto, hinawakan nito ang mukha ng babae at hinalikan. Walang pag-aalinlangan, walang takot, walang konsensya. Bilisan mo, Bella. Ayoko maabutan tayo. Mabilis ang galaw ni Rico. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Pawis ang noo kahit malamig ang aircon. Bukas ang 2 maleta sa sahig. Isa puno ng damit, isa naman may halo ng sapatos, toiletries, at kung ano-ano pang gamit. Sa mesa naman nakalatag ang wallet na ibinigay ni Cora. Bukas, kita ang gold ATM at black card. Relax. Sagot ni Bella habang inaayos ang buhok niya sa salamin malapit sa pinto. Wala pa nga siya. Sinabi niya nasa party siya, diba? Hindi ako kampante. Siniksik ni Rico ang huling pares ng sapatos sa maleta. Kailangan makaalis tayo agad. Lumapit si Bella at kinuha ang wallet. Tiningnan ang laman. Ito na yon? Ngumisi si Rico. Hawak ko ng pera nasa cards. Hinaplos nito ang card na parang totoong ginto. Sigurado ka? Tanong ni Bella. Hindi ako magpapakahirap ng ganito kung hindi. Sabi ni Rico habang tumatayo at kinukuha ang bag. Kapag nakaalis na tayo rito,
Diretso na tayo sa bago nating buhay. Wala nagsagapan. Walang Cora. Natawa si Bella ng mahina. Sa labas ng bahay, may narinig na tunog ng sasakyan na huminto. Hindi nila iyon napansin agad. Bumukas ang pinto. Rico? Tumigil ang mundo sa loob ng sala. Nakatayo si Cora sa may entrada. Hawak ang maliit na bag sa isang kamay. Maayos ang itsura niya. Walang luha. Nakatingin lang siya ng diretso sa dalawang tao sa harap niya. Sa sahig, sa maleta. Sa gitna, si Rico. Sa tabi naman, si Bella. Tahimik ng ilang segundo. Cora. Bulong ni Rico pero halatang hindi handa. Hindi ito inaasahan. Hindi pa dapat siya uuwi. Hindi pa. Ang aga mo. Dagdag nito. Oo nga. Sagot ni Cora ng diretso. Mukhang may naaabutan ako? At mukhang nagmamadali ka yata? Dagdag pa niya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likod niya. Lumakad papasok. Ramdam ang lamig ng sahig sa sapatos niya. Tumingin siya kay Bella. Tumingin siya kay Rico. Walang galit sa mukha niya. Walang sigaw. Mas nakakatakot. May lakad kayo? Tanong niya. Tahimik si Rico. Hindi na ito nakangiti. Hindi na rin kalmado. Pero may kung anong lumitaw sa mukha nito matapos ang ilang segundo. Hindi takot, kundi pagod. Pagod na magtago. Alam mo rin naman na siguro. Sabi nito na tuyo ang boses. Talaga? Tanong ni Cora. Hindi na kita lolokohin. Huminga ng malalim si Rico. Ayoko na sa'yo, Cora. Hindi ko marap si Cora. Matagal na. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob sabihin. Tumango si Cora ng bahagya. At ngayon walang napilit. Kasi ba may pera na ako? Hindi agad sumagot si Rico. Pero ang katahimikan, sapat na sagot. Ngumisi ito. At least, honest na ako ngayon, sabi nito. Salamat sa pera. Naramdaman ni Cora ang pag-inat ng tenga niya. Pero hindi siya gumalaw. Salamat sa milyones. Dagdag ni Rico na mas malinaw. Asawang tanga. Humakbang ito palapit sa kanya. Mabagal, diretso. Alam mo kung ano ka? Bulong nito na halos sa tenga niya na. Baog. Parang may malamig naman na kutsilyong pumasok sa dibdib ni Cora. Ilang taon niyang narinig ang salitang yon. Pero sa gabing ito, iba. Mas malupit, mas lantad, mas walang awa. Wala kang maibibigay sa akin. Dagdag pa ni Rico. Mababa ang boses. Pero salamat. Kahit papaano, naging kapaki-pakinabang ka pa rin. Tumayo lamang si Cora. Hindi siya umatras. Hindi siya sumagot. Hindi siya umiyak. At iyon ang hindi inaasahan ni Rico. Wala ka bang sasabihin? Tanong nito na medyo naiirita. Tahimik lang si Cora. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi malaki, hindi masaya. Pero sapat para magdulot ng konting duda sa mata ni Rico. Wala, sagot niya. Napakunot ang noo ni Rico. Sa likod nito, natawa si Bella. Grabe ka, Rico. Sabi niya pero halatang natutuwa. Lumapit siya at hinawakan ng braso ng lalaki. Tara na, sayang oras. Tumingin si Rico kay Cora sa huling pagkakataon. Walang pagsisisi, walang awa. Bye, Cora, sabi nito. Kinuha niya ang maleta. Hinila ni Bella ang isa pa. Habang dumadaan sila sa harap ni Cora, hindi siya gumalaw. Hindi niya hinadlangan. At iyon ang mas lalong nagpalakas ng loob ni Rico. Pagbukas ng pinto, malamig ang hangin sa labas. Lumabas sila. Bago tuluyang magsarang pinto, narinig ni Cora ang halakhak ni Bella. Malakas, masaya, parang panalo.
Success, sabi nito sa pagitan pa ng tawa. Sumara ang pinto at tahimik ang bahay. Nakatayo si Cora sa gitna ng sala. At sa mesa, nandoon ang isang bote ng red wine. Hindi niya alam kung sino ang nagbukas. Pero nandun na yon. Lumakad siya papunta sa mesa. Kinuha ang baso, binuhusan. Umupo siya sa sofa. Hindi pa rin siya umiiyak. Itinaas niya ang baso. Sandaling tinitigan ang laman. Pagkatapos, uminom. Mabagal. Ramdam ang pait. Ramdam ang init pababa sa lalamunan. Sa labas ay may dumaan na sasakyan. Normal ang mundo, pero sa loob ng bahay na yon, may natapos na isang kasal. At may nagsimula. Hindi paghihirap, hindi paghahabol, kundi isang plano na malapit ng magbunga. Inikot ni Cora ang wine sa baso. Naalala niya ang mga sinabi ni Rico. Tanga, baog, salamat sa pera. Dahan-dahan siyang napangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil malinaw na ngayon ang sumunod na mangyayari. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bag. Nag-type. Lumabas na kayo. Next step. Ilang segundo lang, nag-reply na agad si Bella. On the way. Tinitigan ni Cora ang message. Pagkatapos ay inubos ang laman ng baso. Pili ka na babe. Kahit alam siyan, babayaran ko. Malapad ang ngiti ni Rico habang nakatayo sa loob ng isang mamahaling boutique sa lobby level ng luxury hotel. Nasa BGC sila. Ilang oras pa lang mula nang iwan nila ang bahay ni Cora. Pero parang binata na ulit ang asta niya. Maluwag ang balikat. Mataas ang noo. Hawak na isang kamay ang bagong wallet. At sa kabila naman ang susi ng suite na nakuha nila. Sa harap niya si Bella ay nakatingin sa mga bag na nakadisplay sa salamin. Beige ang ilaw sa tandahan. Amoy leather, pabango, at bagong bukas na kahon ng paligid. Sa isang estante, magkakatabi ang designer bags na may maliliit na tag na 6 na digit ang presyo. Kinuha ni Bella ang isang puting handbag. Ito kaya? Lumapit agad si Rico. Magkano ba yan? 186,000, sir. Sagot ng sales associate. Nakangiti. Hindi man lang kumarap si Rico. Packet. Tumawa ng mahina si Bella at sumandal sa braso niya. Sure ka ba? Babe, wala ka bang tiwala? Humalik ito sa gilid ng buhok ni Bella. Hindi na ako gaya ng dati. Kahit 2 pang bilhin mo. Nakita ni Bella ang sobrang kumpiyansa sa mukha nito. Halatang gusto ni Rico marinig niya ang salitang iyon ng malinaw. Parang gusto nitong ipadama na siya na nga ang may kontrol. Siya na ang panalo. Sir, card po or cash? Tanong ng cashier. Card ang agad na sagot ni Rico. Black? Ilapag niya ang black credit card sa maliit na tray na may logo pa ng boutique. Tumabi si Bella at tinignan ang mukha nito. Excited si Rico. Halos mayabang pangiti. Ipinasok ng cashier ang card sa terminal. Saglit na tumahimik ang tatlo. Processing. Mabilis na tumingin si Rico kay Bella. Mamaya, ikaw naman pipili ng heels. Talaga? Pakit na sagot naman ni Bella. Lahat na. Biglang tumunog ang terminal. Decline. Naputo lang ngiti ni Rico. Ano? Mabilis itong tanong. Naiilang naman ng umiti ang cashier. I'm sorry sir, but decline po. Paanong decline? Try again. Sure po. Ipinasok ulit ng cashier ang card. Processing ulit. Nakatayo si Bella, hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa mukha ni Rico, tumunog ulit ang machine. Decline. Mas tumigas ang panga ni Rico. There must be some mistake, sabi nito sa English. Unlimited dapat yan. Sir, baka po may temporary issue lang sa bank? Kinuha ni Rico ang card at pilit tumawa. System error lang yan. Tara, sa kabila na lang tayo.
Hindi naman gumalaw si Bella. Hindi mo ba itatanong muna sa bank? Later na lang. Pero gusto ko yung bag. Babalikan na lang natin. Malinaw na tumaas ang boses ni Bella. Sabi mo kahit ano. Napairap si Rico. Sabi ko nga 'di ba babalikan natin? Narinig iyon ng sales associate pero kunwari walang narinig. Maingat itong ibinalik sa estante ang bag. Lumabas sila ng boutique. Sa labas ay mas malamig ang corridor ng hotel. Mabango ang paligid. May halo ng fresh flowers at air freshener mula sa lobby. Pero sa pagitan nila, parang may kung anong nabasag. Bakit decline? Tanong ulit ni Bella habang naglalakad. Hindi ko alam, baka siguro maintenance. Akala ko unlimited swipe. Huminto si Rico tumingin sa kanya. Sabi ko nga 'di ba aayusin ko? Ngayon ba? Hindi pwede rito. Natahimik si Bella. Pero iba na ang titig niya. Kanina'y malambing. Ngayon ay sinusukat niya na ang lalaki sa harap niya. Pagkalipas ng halos 30 minuto, nasa labas na sila ng main road. Ayaw ni Rico gamitin ng ATM sa hotel. Baka raw may issue lang ang terminal. Baka raw sa boutique lang may problema. Kaya, nagpa-drive siya sa taxi hanggang sa mas liblib na bahagi ng syudad kung saan may stand-alone ATM booth sa tabi ng isang convenience store. Madilim ang kanto. Iilang ilaw lang mula sa poste at sa tindahan ang tumatama sa sidewalk. Amoy usok, alikabok, at pritong pagkain mula sa katabing paresan ng hangin. May 3 lalaking nagyoyosi sa malayo at may asong nakahiga sa tabi ng gutter. Dito talaga? Tanong ni Bella na halatang naiinis. Mas okay dito, walang masyadong tao. Bumaba si Rico at mabilis na pumasok sa ATM booth. Sumunod si Bella pero huminto lang sa may pintuan. Nakahalukip-kip. Kinuha ni Rico ang gold ATM card. Ito ang card na binigay ni Cora. Ito ang card na ilang linggo niyang tiningnan na parang ticket niya palabas sa dati niyang buhay. Ipinasok niya ito sa machine. Pin, processing. Saglit siyang tumingin sa likod niya. Nakatingin si Bella. Hindi nakangiti. Lumabas sa screen. Transaction unavailable. Reset. Bulong ni Rico. O, anong sabi? Tanong ni Bella. System error lang. Pindot ulit siya. Cancel. Pinasok ulit ang card. Pin. Processing. Mas matagal na ngayon. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa likod ng leeg niya. Pinunasan niya ang noo at tumingin sa screen na parang kaya niya iyong sindakin para sumunod. Lumabas ulit. Unable to process request. Napamura siya. Ano ba yan? Rico, sabi ni Bella mula sa likod. Ano ba talaga? Shut up ka nga muna. Mas lumait ang mata ni Bella. Pangatlong beses, ipinasok niya ulit ang card. Halos madiin ang pagpindot niya sa keypad. Pin, processing, mas lalong tumagal. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang message. Card retained. Please contact your bank. Parang may sumabog sa ulo ni Rico. Ano? Sinubukan niyang pindutin ng cancel? Wala. Pinilit niyang kalabitin ng slot? Wala. Labas mo yan! Sigaw niya sa makina. Sinampal niya ang gilid ng ATM. Labas mo ang card ko! Rico? Malakas na sabi ni Bella. Ano ba nangyayari? Kinain! Galit nitong sagot. Kinain ng machine. Lumapit si Bella. Ha? Kinain nga. Teka, paano? Hindi ba special account yan? Nakahawak si Rico sa ibabaw ng machine. Hinihingal. Namumula ang muka. Ewan ko. 3 beses kang nag-try. Dapat gumana to. Pero hindi nga gumana. Napalingon ang 2 lalaki sa tapat nila. Kita ang eksena. Nahihiyaman si Rico, mas malakas ang galit kaysa hiya.
Babalik ako bukas. Sigaw niya sa makina na parang may makakasagot. Hindi na ATM ang kaaway mo. Malamig na sagot ni Bella. Doon siya napalingon sa babae. At sa unang pagkakataon ng gabing yon, nakita niyang nag-iba na ang mukha ni Bella. Wala nang lambing, wala nang kilig, wala nang paghanga. Puro duda. Pumalik sila sa gilid ng kalsada. Galit na galit siya. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ng bangko. Walang sumasagot. Sinubukan ulit, automated line. Kaka-bad trip. Muntik niya nang iba to ang cellphone. Teka nga, nasan ba talagang pera? Sabi ni Bella. Napatingin si Rico sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Nasaan ang 145 million pesos? Tanong ni Bella na mas malamig ang boses niya ngayon. Nasa account nga. Sigurado ka? Oo. Bakit decline ang black card mo? Bakit kinain ng ATM? May problema lang. Sa lahat? Boutique, ATM, pati hotline? Napatigil si Rico. Hindi niya gusto ang tono. Ano bang gusto mong palabasin, ha? Tanong niya. Nauna pang tumawa si Bella, pero wala nang lambing sa tunog. Ikaw ang nagsabi sa akin na hawak mo ng ginto. Hawak ko nga. Talaga? Tumabi si Bella sa waiting shed at tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Kasi sa nakikita ko ngayon, puro ka lang salita. Tumalim ang tingin ni Rico. Hoy! Hindi, sagutin mo ako. Lumapit si Bella. Nasaan ang pera? Nasa iyo ba talaga o nagyabang ka lang sa akin para sumama ako? Baliw ka ba? Bakit naman ako magdadala sa'yo rito kung wala? Di patunayan mo nga. Nakaangat ang baba ni Bella. Nasaan? Napalunok si Rico. First time iyon ang gabi yon. Kanina, puro siya yabang. Ngayon nakatayo siya sa madilim na kanto. Walang card. Decline ang parehong pangako niya. May babae sa harap na unti-unting lumalamig. Humugot siya ng hangin. Aayusin ko naman to, bukas na bukas. Hindi yon ang tanong ko. Bella, nasaan ang pera, Rico? Tahimik siya na mabigat. Masama ang kutob niya. May kung ano hindi tama. At habang tumatagal, unti-unti yung pumapasok sa isip niya. Posible ba nilaro siya ni Cora? Pero agad niyang itinaboy ang ideyang yon. Hindi. Hindi pwede. Hindi naman ganon si Cora. Hindi yung ganon katalino. Hindi yung ganon katapang. Sumagot ka, sabi ulit ni Bella. At sa unang pagkakataon mula nang lumabas siya ng bahay, si Rico ay walang maayos na maisagot. Dahil ang totoo, siya mismo, hindi na rin alam kung nasan talaga ang perang akala niya ay hawak na niya. Humugot lang ng hangin si Bella at napatingin sa cellphone niyang nag-vibrate. Isang beses, dalawa, tatlo, tumigil siya. Tumingin sa screen at doon nagbago ang mukha niya. Kanina mainit ang away nila. Ngayon ay biglang kumalma si Bella. Bumagal ang paghinga niya. Bumaba ang balikat niya na parang may mabigat na bagay na biglang naalis. Napansin niyo ni Rico. Ano yan? Tanong niya. Hindi naman sumagot agad si Bella. Dahan-dahan niyang inaangat ang screen at tinignan ang pumasok na notification. Incoming transfer, 500,000 pesos. Kasunod noon, ang maikling message. Bonus sent. Tapos na. From Cora. Napakagat si Bella sa labi niya. Sandali siyang napapikit. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil tapos na rin sa wakas ang papel na kailangan niyang gampanan. Anong tinitingnan mo? Singal ni Rico. Ibinaba ni Bella ang phone. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa. At sa unang pagkakataon, wala nang kahit katiting na lambing sa mukha niya.
Wala. Tapos na. Napakunot ang noon ni Rico. Ano? Bayad na ako. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Rico. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Bella. Maliit lang, tuyo. Ang ibig kong sabihin, tapos na ang trabaho ko. Trabaho? Umusad si Rico palapit. Anong trabaho? Hindi naman umurong si Bella. Nakatayo lang siya sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste. Kita sa mukha niya ang pagod, inis, at konting awa. Pero hindi para sa lalaking kaharap niya, kundi para sa babaeng ilang linggo niyang nakikitang unti-unting nagiging matigas ang loob. Para lang manatiling buo ang sariling kasal. Gusto mo ba talagang marinig? Tanong niya. Anong pinagsasasabi mo? Laro lang lahat ng to. Pinaniwala lang kita. Parang may sumabog sa tenga ni Rico. Ano? Gusto mo ulit marinig? Pinaniwala at piniikot lang kita, Rico. Ulit ni Bella. Mas malinaw. At lalong hindi kita mahal. Napaatras si Rico ng kalahating hakbang. Bella, hindi pa tapos. Tinaasan siya ng kilay ng babae. Binayaran lang ako ng asawa mo para patunayang wala kang kwenta. Parang tumigil ang mundo ni Rico. Nakatitig lang si Rico kay Bella. Hindi siya makapagsalita. Ano? Nanunuyo ang lalamunan niya. Anong sabi mo? Gusto mo bang isa-isahin ko? Tanong ni Bella. Sige. Walang baby, walang future natin, walang totoong pag-ibig, walang condo memories na kinikilig ako, walang plano na magtanan dahil mahal kita. Tumawa siya ng mahina. Lahat ng yan? Pain. Napamura si Rico. Sinungaling ka. Mas malala ang ginawa mo. Lumapit ng bahagya si Bella. Ako, umaarte lang. Ikaw, totoo kang basura. Nag-init ang mukha ni Rico sa hiya at galit. Binayaran ka ni Cora? Oo. Magkano? Mas malaki kaysa halaga ng dignidad mo. Mga manloloko. Sigaw ni Rico. Napalingon ang dalawang tambay sa paresan. Pero hindi naman natinag si Bella. Bago ka magalit, alalahanin mo muna lahat ng sinabi mo sa asawa mo. Matalim ang boses niya ngayon. Yung baog siya, yung tanga siya, yung pasasalamat sa pera niya, lahat yon. Gusto niyang marinig mula sa sarili mong bibig. At salamat naman kasi kusang-kusa mong ibinigay. Unti-unting namumutla si Rico. Doon lang pumasok ang buong larawan sa isip niya. Ang biglang pagpayag ni Cora sa joint account. Ang sobrang bilis nitong magtiwala. Ang mamahaling wallet. Yung gold ATM, black card, ang maintenance ng account. Ang pagiging kalmado nito nang mahuli siya. Ang ngiti nito habang umaalis siya. Mabigat siyang napalunok. Hindi. Hindi kaya ni Cora yun. Kaya. Diretso ang tingin ni Bella. Dahil mas matalino siya kesa sa tingin mo. Hindi. Umiling si Rico. Hindi siya ganon. Hindi mo lang kasi siya kilala. Humalukip-kip si Bella. 10 taon tayong kasal. Pero hindi mo alam kung gaano siya katibay kapag ubos na siya. Napatingin si Rico sa kalsada. Parang naghahanap ng sagot sa sementong basag sa gilid. Nanginginig ang paa niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang suntukin ang pader ng ATM booth. Gusto niyang murahin si Bella. Gusto niyang tawagan si Cora tanungin kung paanong nagawa siya nitong paikutin. Huminto ang isang taxi sa tapat nila. Itinaas si Bella ang kamay niya. Binuksan niya ang pinto. Bella! Sigaw ni Rico. Huwag mo akong iwan dito.
Tumigil siya sandali. Tumingin sa kanya. Bakit? Hindi ka pa ba sanay na mang-iwan? Hindi naman na nakasagot si Rico. Pumasok si Bella sa taxi at sinara ang pinto. Sa loob maliwanag ang ilaw. Kita ni Rico ang mukha nito sa bintana sa loob ng ilang segundo. Walang lambing, walang awa. Walang balak lumingon muli. Umandar ang taxi. Naiwan si Rico sa gilid ng kalsada. Hawak ang wala. Nakatayo sa tabi ng ATM booth na kumain sa peking pag-asa niya. Sa dibdib niya, galit, hiya, at isang mabigat na takot na ngayon lang niya naramdaman. Unti-unting namasa ang mga mata niya. At habang pinupunasan niya ang mukha niya gamit ang nanginginig na kamay, unang beses niyang naramdaman ang bigat ng ginawa niya kay Cora. Hindi pa pagsisisi, hindi pa lubos, pero sapat para maramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Naiwan siya roon na mag-isa. Wala na siyang mukhang maihaharap sa babaeng buong akala niya ay kaya niyang gawing tanga. Ma'am, nasan po ang down payment na 87,000? Hindi po namin maiwan ng ref at automatic washing machine kung hindi pa yun bayad. Namumutla si Aling Tentay sa may gate. Nakaduster lang siya. Gusot ang buhok at basa pa ang noo sa init ng umaga. Sa tapat ng bahay nakaparada ang delivery truck. Nasa likod nito ang dalawang pahinante na may bitbit ng malalaking kahon. Nakasulat sa kahon, inverter refrigerator at front load washer dryer. Sandali lang, parating na yon. Sagot niya habay hawak sa cellphone. Pang-anim na tawag niya na kay Rico mula kaninang 8:00. Pero walang sagot. Mula pa noong nakaraang linggo, kung ano-ano nang pinasok niyang utang at order. At ngayong araw, dumating ang ref at washing machine na sinabihan niyang tendera na cash na lang pagdating, sagot ng anak ko. Dahil sa isip niya sigurado siya noon. Mayaman naman na si Rico. At bilang nanay, natural lang na mag-enjoy din siya. Ma'am, pwede pong pakibilisan po, sabi ng isang delivery boy. May susunod pa po kasi kaming delivery. Ano ba? Singhal ni Aling Tentay. Hindi ba kayo marunong maghintay? Anak ko magbabayad niyan. Tawagan niyo na lang po, ma'am. Kasi po wala po kaming pwedeng iwan dito na walang bayad eh. Lalong nag-init ang mukha ni Aling Tentay. Tinawagan niya ulit si Rico. Ring lang ng ring. Wala. Sinubukan niya sa messenger. Wala ring scene. Sinubukan niyang tumawag sa Viber. Wala pa rin. Ma'am, kung wala po talaga, ibabalik na lang namin sa warehouse. Sabi ng driver. Ano? Hindi pwede. Nakakahiya sa kapitbahay. At parang sinadyang pahirapan siya ng tadhana. May dalawang kapitbahay pa sa tapat na nagdidilig at pasimpleng nakatingin sa eksena. Isa pa roon ang mahilig magbalita sa buong street. Sige po ma'am, last 10 minutes po. Napakapit si Aling Tentay sa gate. Ang bilis ang tibok ng puso niya. Pumasok siya sa sala at napatingin sa mga bagong gamit na nandoon na. Biglang sumikip ang dibdib niya. Nasaan na ba si Rico? Bakit pa hindi siya sumasagot? May nangyari ba? O wala talagang perang darating? Pagbalik niya sa labas, may isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay niya. Hindi si Rico ang bumaba, kundi si Cora. Naka-cream blouse si Cora at naka-dark slacks. Simple lang, maayos ang buhok. May hawak siyang brown envelope at isang clear folder. Pagbaba niya ng sasakyan, walang bakas ang pagod sa mukha niya. Walang luha. Walang gulo. Pero iba ang lakad niya ngayon. Diretso, tahimik lang, matatag. Natigilan si Aling Tentay. Cora? Tumigil si Cora sa harap ng gate. Tumingin sa delivery truck. Tumingin sa dalawang kahon. Tumingin sa bagong TV sa loob ng sala, nakita mula sa bukas na pinto. Pagkatapos ay tumingin siya mismo kay Aling Tentay. Mukhang marami kayong in-order, sabi niya. Parang naubusan naman ng laway si Aling Tentay. Hindi. Ano lang kasi...
Akala niyo siguro hawak na ni Rico ang pera ko, no? Masakit ang pagkakasabi ni Cora ng salitang, pera ko. Hindi pera namin. Hindi pera nila. Pera ko. Napababa ng tingin si Aling Tentay, pero mabilis din siyang bumawi. Asawa ka niya. Mag-asawa kayo. Ayaw bang masama kung matulungan din kami? Hindi naman na sumagot si Cora agad. Lumapit siya ng konti at iniabot ang brown envelope. Ano to? Tanong ng matanda. Buksan niyo. Kinuha iyon ni Aling Tentay na nanginginig ang kamay. Binuksan niya at sa loob may mga printed screenshots. May ilang letrato. May kopya ng messages. May larawan ni Rico at Bella sa bar. May kuha sa CCTV ng pagpasok ni Bella sa bahay. May screenshot ng malalaswang usapan ng anak niya sa ibang babae. Isa-isa iyong nahulog sa mga kamay niya na parang mabibigat na bato. Ano? Ano to? Ebidensya. Para sa annulment. Sagot ni Cora. Napatingin si Aling Tentay sa kanya. Gulat na gulat. Hindi. Hindi pwede. Hindi naman ganito si Rico. Talaga? Kayo pa nga mismo nag-udyok sa kanya. Napaatras ng konti ang matanda. Narinig ko kayo sa garden. Kayo ang nagsabing kailangan niya ng anak sa iba. Kayo ang nagsabing gamitin ang pera ko. Kayo ang nagsabing iwanan ako dahil baog ako. Namutla si Aling Tentay. Sa gilid tumahimik maging ang delivery boys. Ramdam na may mabigat na usapan. Hindi na sila sumingit. Cora, galit ka lang. Hindi. Umiling si Cora. Hindi na ako galit. Mas tumalim ang tingin ni Aling Tentay sa sagot niya yon. Dahil kung hindi na nga galit ang isang babaeng ilang taon ng inapi, abay mas delikado yon. Pinuntahan ko kayo para ipaalam na tuloy ang kaso. Hindi na ako babalik kay Rico at wala kayong aasahang piso mula sa akin. Napaupo si Aling Tentay sa monoblock chair sa tabi ng gate. Hawak pa rin niya ang mga screenshot. Sa isang larawan kitang-kita si Rico na hinahalikan si Bella. Sa isa naman, malinaw ang text nito. Miss na kita. Sana ikaw na lang ang katabi ko. Parang mababaliw ang matanda sa hiya. Hindi pwede to. Hindi pwedeng masira ang anak ko. Sandaling tumingin si Cora sa kanya. Ang dating binan niyang taas noong magsalita noon, ngayon, gusot ang mukha at nanginginig ang labi. Pero, walang awang lumitaw sa mukha ni Cora. Wala na. Cora, pakiusap. Napatingala si Aling Tentay. Pag-usapan niyo na lang, huwag mo naman agad sirain ang pamilya. Napakabigat ng salitang yon. Pamilya. Ilang beses niya iyong ginabit laban kay Cora para ipamukhang kulang ito. Ngayon, biglang mahalaga ang pamilya dahil siyang mawawala ng aasahan. Pamilya? Mahinang ulat ni Cora. Noong iniinsulto niyo ako sa hapagkainan, inisip niyo ba ang pamilya? Hindi nakasagot ang matanda agad. Cora, mali ako. Noong binilang niyo ang halaga ko base sa kakayahan kong mga anak, inisip niyo ba na tao rin ako? Tumulo ang luha ni Aling Tentay. Totoo iyon. Hindi na arte. Nakita niya na ngayon ang bigat ng gulo. Ang anak niyang inaasahan niyang iaahon siya. Siya rin palang maglulubog sa kanya. Anak ko pa rin siya. Nanginginig niyang sabi. Tulungan mo naman kami kahit konti. Kahit mapag-usapan na lang. Humugot sa hangin si Cora. Sa likod niya ay umandar na ang truck. Mukhang napagdesisyonan na ng delivery boys na ibalik na lang ang mga appliances. Wala pa rin namang bayad. Dahan-dahang binuhat ulit ang mga kahon habang tahimik na pinapanood ang mga kapitbahay mula sa tapat. Mas lalong nakakahiya para kay Aling Tentay. Mas lalong malinaw ang pagbagsak. Wala nang dapat pag-usapan pa. Sabi ni Cora. Cora, please. Umabot pa si Aling Tentay para hawakan ang braso niya. Maawa ka, matanda na ako. Wala akong ibang aasahan.
Doon na dahan-dahang inalis ni Cora ang kamay ng biyenan niya sa braso nito. At saka siya nagsalita. Malamig, diretso, walang panginginig. Diba? Sabi mo, kailangan niya ng anak sa iba? Tanong niya. Nanigas si Aling Tentay. Hayaan niya siyang buhayin ng mga kabit niya. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ng matanda. Napahagulgol siya. Totoong iyak na. Hindi na taas noo. Cora, please. Pero umatras na si Cora. Hindi mabilis, hindi rin padabog. Basta malinaw na tapos na. Ang mga ebidensyang yan, kopya lang yan. Nasa abogado kong original files. Lalong nanghina si Aling Tentay. Kapag tinawagan niyo pa ako at manghingi ng pera, idadagdag ko pa sa kasong harassment. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa naririnig. Ito bang parehong si Cora na dati tahimik lang sa pangiinsulto niya? Ito ba yung babaeng laging yumuyuko? Laging nagtitimpe? Laging umaasang matatanggap din balang araw? Hindi na. Ibang-iba na. At huli na para bawiin ang mga salitang binitawan niya noon. Cora! Habol ni Aling Tentay habang papalayo ito. Huminto si Cora saglit. Pero hindi ito lumingon. Tama na. Kayo mismo ang sumira sa sarili niyong buhay. At tuluyan na siyang sumakay sa kotse. Naiwan si Aling Tentay sa tapat ng bahay niya. Hawak ang envelope ng kahihiyan ng anak niya. Habang unti-unting inaakyat pabalik sa truck ang mga appliance na hindi niya kayang bayaran. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi perang nawala sa kanila, kundi ang babaeng akala nila noon ay pwedeng apak-apakan na lang. Makalipas ang isang buwan, nasa loob sila ng korte para sa pagdinig ng kanilang annulment. Your Honor, kompleto na pong ebidensya namin. Tumahimik na tumayo si Cora sa loob ng courtroom habang nagsasalita ang abogado niya. Maaga siyang dumating pero hindi siya mukhang puyat o wasak. Wala nang bakas ng dating babaeng nanginginig sa bawat patama ng asawa at biyenan. Sa harap nila, nakaupo si Rico. Halos hindi na ito makilala. Namayat ang mukha. May nangingitim sa ilalim ng mga mata. Hindi rin ito makatingin ng diretsyo. Nasa tabi nito ang abogado niyang halatang minadali ang files at kulang sa paghahanda. Sa loob ng korte, malamig ang aircon, amoy papel, at lumang folder ang paligid. May ilang tao sa likod na tahimik na nanonood. Sa mesa ng abogado ni Cora, maayos ang pagkakasalansan ng mga dokumento. Screenshots ng messages, CCTV stills, bank records, sworn statement ni Bella, at report ng private investigator na inupahan ni Cora matapos siyang manalo sa loto. Hindi iyon padalos-dalos na paghihiganti. Plenano niya, pinaghandaan, at tinapos niya ng malinis. Your Honor, nariyan na rin po ang photographic evidence ng pagkikipagkita ng respondent sa ibang babae. Ang mga screenshots ng kanyang malisyoso at tahasang pagtataksil, pati na rin ang timeline ng financial manipulation attempt laban sa petitioner. Binuksan ng abogado ang isang folder at inilapag ang ilang printed photos. Kita sa isa sa pagkikita ni Rico at Bella sa bar. Kita sa isang pagpasok ni Bella sa bahay nila. Kita sa isang oras ng pag-alis ni Rico kasama mga maleta. At mas mabigat sa lahat, nandoon ang certified copy ng mga mensahe ni Rico na malinaw, marumi, at walang lusot. Hindi naman gumagalaw si Cora habang naririnig ang lahat ng yon. Hindi na siya nasasaktan sa bawat linya. Parang tapos na ang kirot at naiwan na lang ang malinaw na katotohanan. May witness din po tayo, Your Honor, sabi ng abogado. Si Bella Santos na handang magpatunay kung paano kusang inamin ni Rico Villarreal ang plano nitong iwan ang kanyang asawa at makinabang sa perang napalanunan nito. Bahagyang gumalaw si Rico sa upuan niya. Doon lang siya tumingin kay Cora.
Magkahalong emosyon ang makikita sa mukha nito. Galit, hiya at takot. Pero hindi na iyon tumatakos sa kanya. Mabilis ang naging takbo ng usapan. Wala nang mahabang palusot. Wala ring matinong paliwanag si Rico kung bakit nasa kanyang mga card. Bakit may mga mensahe siya sa ibang babae? At bakit may mga litrato siyang may kasamang maleta ng gabing umalis siya sa bahay nila? Ilang beses siyang nagtangkang magsalita. Hindi po ganun ang buong kwento. Pero agad iyong sinalsalubong ng ebidensya. Misunderstanding lang po iyon. May screenshot. Wala naman pong totoong nangyari. May CCTV. Na-pressure lang po ako. May audio summary mula sa investigator. Unti-unting bumagsak ang lahat ng depensa niya. At sa bawat bagsak, lalong tumitibay ang tindig ni Cora. Sa loob-loob niya, hindi ito saya. Hindi rin ito luho ng paghihigante. Ito ang kapayapaan na nanggagaling sa wakas na hindi na kayang baluktutin ng kahit sinong sinungaling. Nang matapos ang hearing, lumapit ang abogado niya at mahina siyang kinausap. Maayos ang takbo, malakas ang case mo. Tumango si Cora. Salamat. Magpahinga ka na rin. Halata namang pabor sa'yo ang lahat ng hawak natin. Napatingin siya sa mesa kung saan nakalatag ang mga papeles. Doon niya naisip kung gaanong kalayo ang nilakbay niya mula sa araw na natuklasan niyang nanalo siya sa loto. Akala niya noon blessing lang yon na magpapagaan sa buhay nila. Hindi niya alam, iyon din pala ang ilaw na magpapakita sa lahat ng nakatagong dumi sa likod ng kasal nila. At ngayon, dahil sa perang iyon, dahil sa tapang na pinili niyang buuin, nakatayo siya rito. Hindi bilang biktima, kundi bilang babaeng hindi kailanman muling magpapagamit. Paglabas niya ng courtroom, mas mainat ang hangin sa hallway. Maraming tao sa labas. May mga abogado. May mga pamilyang may sariling bit-bit na problema. May ilang tao ring tahimik lang na naghihintay sa corridor. Nasa dulo ng pasilyo si Rico, mag-isa, nakasandal sa pader. At doon mas lalo niyang nakita kung gaano itong nalugmo. Dati maayos manamit si Rico. Kahit mayabang, may dating. Marunong magdala ng sarili. Palangiti kapag gusto niyang magmukhang mabuting tao. Pero ngayon parang kinulang na pati ang lakas nitong magpanggap. At ang pinakapansin-pansin sa lahat, wala nang lumalapit sa kanya. Narinig ni Cora ang boses nito bago pa siya tuluyang makalampas. Cora, huminto siya. Hindi agad lumingon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humarap. Mas kitang-kita niya ngayon ang mukha nito. Hindi lang dugyot, talunan, pagod, wasak ang pride. Ano? Tanong niya. Lumunok naman si Rico. Halatang hirap ilabas ang gustong sabihin. Pwede ba tayo mag-usap? Tahimik siyang tumingin dito. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakiusap. Basag ang boses ni Rico. Hindi ko alam nang aabot sa ganito. Talaga? Cora, mali ako. Nung una matagal niya yung hinintay. Iyong simpleng pag-amin na yon. Iyong pagsasabing mali siya. Iyong pagkilalang nasaktan siya. Pero ngayong narinig niya na, wala na yung bigat. Late na. Sobra ng late. Mali ka. Nang tinawag mo akong tangat baog sa sarili kong bahay. Alam mong mali ka. Nung dinala mo ang babae sa bahay namin. Alam mong mali ka. Nung plano mong kunin ang pera ko at iwan ako. Alam mong mali ka. Napayo ko si Rico. Hindi ka nagkamali lang. Pinili mo yan. Hindi makatingin si Rico sa kanya. Nangingilid ang luha sa mata ni Rico. Pero pinipigil pa rin ito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Alam mo, malamig na sagot ni Cora. Sakim ka lang. At hindi marunong makontento. Doon na siya tumalikod. Cora! Habol nito. Huminto siya saglit. Hindi pa rin lumingon. Pinatawad na kita. Pero hindi na kita babalikan.
at tuluyan na siyang naglakad palayo. Ma'am, congratulations po. Positive po ang result. Napahinto si Cora sa loob ng clinic. Hawak niyang maliit na papel. Pregnancy test result. Amoy antiseptic ang paligid, malinis ang tiles, at may mahinang tunog ng aircon sa kisame. Hindi siya agad nakapagsalita. Sigurado po ba? Mahinang tanong niya. Ngumiti ang doktor. Yes ma'am, early stage pa po pero malinaw po na positive. I suggest na mag-start na tayo ng prenatal vitamins. Napatitig si Cora sa papel. Positive. Isang salitang ilang taon niyang hinintay. Isang salitang ilang beses niyang pinagdasal sa gitna ng gabi habang umiiyak mag-isa. Isang salitang naging dahilan ng lahat ng panlalait sa kanya. At ngayon, nasa kamay na niya. Napahawak siya sa bibig niya. Biglang uminit ang mata niya at doon ay napaiyak siya sa tuwa. Dok, ang tagal ko pong hinintay ito. Tumango naman ang doktor at marahang umiti. At sa wakas dumating na rin po. Agad namang napaluhod dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis. Napapikit si Cora. Isang luhang pumatak. Hindi sakit, hindi lungkot, kundi pasasalamat. Paglabas niya ng klinika, maliwanag ang araw. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Tahimik lang at ipinatong niya ang kanyang kamay sa tiyan. Mabagal at maingat. Parang natatakot siyang baka mawala. Anak, bulong niya na halos hindi marinig. Ngumiti siya ng may halong luha. Ang tagal kitang hinintay. Napapikit siya sandali. Sa isip niya ay pumasok ang lahat. Ang 10 taon ng paghihintay. Ang bawat iyak, ang bawat insulto. Ang bawat gabing tinatanong niya kung may mali ba sa kanya. At ngayon, narito na. Hindi sa tamang panahon ng kasal. Hindi sa piling ng lalaking pinili niya noon. Pero sa tamang pagkakataon ng buhay niya, malaya na siya. At saka dumating ang bata. Dahan-dahan siyang napangiti. Alam mo, sabi niya na mahina habang nakahawak pa rin sa tiyan niya. Kahit wala kang ama, nakasama natin, huminga siya ng malalim. Ipapadama ko sa'yo, nabuo tayo anak. Wika niya na may ngiti sa mga labi. At sa loob ng sasakyan, habang tahimik ang paligid at malinaw ang daan sa harap niya, may isang bagong pangako na nabuo sa puso niya. Hindi na para sa asawa. Hindi na para patunayan ng sarili niya sa iba. Kundi para sa batang dadalhin niya. Para sa bagong buhay na hindi na kailangang punan ng kahit sinong kulang. At habang papalayo siya, dala niya ang 2 bagay na hindi na kayang nakawin ni Numan. Ang kapayapaan niya at ang bagong buhay na matagal niya na ipinagdasal. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Totoo nga talaga ang sabi nila, no? Matalino man ang matching, naiisahan din. At isa pa po, sabi nga nila, 'di ba, kapag ang babae raw ay sumuko na sa isang relasyon, ibig sabihin, matagal na talaga siyang sumuko at wala nang balikan pa. Ikaw naman kakwento, ano naman ang iyong napulot mula sa ating kwento ngayon? Please comment it down below para mabasa ko at ma-shoutout kita sa mga susunod pa nating mga videos. Muli maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi sa ating kwentuhan. Hanggang sa susunod pa nating kwento-kwento, mag-ingat ang lahat. Good night and God bless everyone. Bye!